Sumiklab ang malakas na eskandalo sa pagitan ng administrasyon ni Donald Trump at Pangulong Volodymyr Zelensky, pati na rin ang mga Europeo. Inakusahan ni kalihim ng Estado ng Amerika na si Marco Rubio si Volodymyr Zelensky ng pagsisinungaling matapos sabihin ni Zelensky na pinipilit ng delegasyon ng Amerika ang Ukraine na isuko ang Donbas kay Putin kapalit ng garantiyang pangseguridad mula sa Amerika. Sabi ni Zelensky, mas mabuting manahimik na lang ang kampo ni Trump dahil ang sinabi nito ay maliit na bahagi lang ng mas malaking issue. Maaaring dumating ang panahon na kailangan niyang isiwalat sa publiko ang buong katotohanan tungkol sa ugnayan ng administrasyon ni Trump sa mga Ruso. Sinabi ni Marco Rubio na ang armas ng Amerika para sa Ukraine ay mapupunta na sa gitnang silangan na parang nagtampo ang kampo ni Trump. Bukod pa rito, sa naganap na pagpupulong ng mga ministro ng G7 kahapon, sinabi pa ni Marco Rubio sa mga Europeo na bahala na silang mag-ayos sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Ngayon, gusto na lang umalis ni Trump at bigyan si Putin ng kalayaan. Ganito pa tumugon si Rubio sa panawagan ng mga Europeo na huwag alisin ng mga parusa sa Russia bagkus dagdagan pa ang presyon. Sa kabuuan, hindi maganda ang kalagayan at mukhang hinahanapan si Trump ng pampublikong dahilan para umatras sa mga negosasyon. Ako si Alexei Pechi. Talakayin natin ito pero bago simulan, hinihiling ko ang suporta nyo para sa YouTube channel na ito. Pwede ninyo itong gawin sa pag-subscribe, pag-donate o pag-sponsor sa YouTube. Kung paano ito gawin, lahat ng link at detalye ay nasa description ng video na ito o sa QR code na makikita ninyo sa inyong mga screen. Sa dulo ng episode, kung sa tingin ninyo ay mahalaga at kinakailangan ang impormasyong ito, maaari ninyong suportahan ang channel na ito, kabilang na ang pinansyal na suporta. Magpapasalamat ako para dito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pichi News. Nasa video description ang link. Kaya mukhang nagalit talaga ang administrasyon ni Donald Trump sa Europa at Ukraine at ngayon tila handa na silang maghigante. Tinawag ni kalihim ng Estado ng Amerika Marco Rubio na kasinungalingan ang sinabi ni Pangulo ng Ukraine Volodymyr Zelensky tungkol sa garantiya ng seguridad kapalit ng pag-alis ng militar ng Ukraine sa Donbas. Sabi niya, walang itinakdang kondisyon ng Washington sa pag-alis ng Ukraine. Narito ang kasunod na CP. Hindi totoo yan. Nakita kong sinabi yun ni Zelensky at alam niyang hindi totoo ang sinabi niya at nakakainsulto dahil iba ang ipinaliwanag sa mga Ukrainian authorities. Hindi pa epektibo ang mga garantiya sa seguridad hanggat hindi tapos ang digmaan. Pero hindi ito konektado sa kondisyong kailangan niyang isuko ang teritoryo. Hindi ko alam bakit niya sinasabi ito. Hindi lang talaga totoo. Ayon kay Zelensky, normal lang sa Estados Unidos ang ganitong gawain at iniiwasan lang ni Marco Rubio. Makakakuha lang ang Ukraine ng mga garantiya sa seguridad mula sa Estados Unidos pagkatapos ng digmaan na kasalukuyang nakaugnay sa pag-alis ng mga Persang Ukrainian sa Donbas. Sinabi ni Zelensky na maliit lang ang bahagi ng negosasyon ang kanyang ibinunyag. Alam nyo, sabi nga nila, mas malaking bahagi ng iceberg ang hindi nakikita. Pero maniwala kayo, mas maliit pa ang ipinakita ko. Sinasabi ko ito ng buong katapatan. Pwedeng ipahayag sa iba't ibang paraan, pero iisa lang ang diwa. Ibinahagi rin ni Zelensky na nag-alok ang Kyiv ng kompromiso sa Washington. Pumirma ng mga garantiya sa seguridad bago matapos ang digmaan kung sigurado si Trump na gusto ni Putin ng kapayapaan. Sabi nga, ano ang problema ron? Ang lohika ay ihanda na agad ang mga dokumento para ma-finalize ng Kongreso ng inidos ang mga ito at mapagbotohan mismo sa yugto ng pagtatapos ng ganan. Gayunpaman, tinanggihan ng panig Amerikano ang mungkahing ito, iginiit na ang pagpirma at pagbibigay ng mga garantiya ay posible lamang kapag ganap ng natigil ang putukan. CP mula kay Zelensky. Sinabi ko na hindi pa epektibo ang mga garantiya hanggat di tapos ang digmaan, kaya walang dapat katakutan. Pero sinabi rin na ang mahalaga ay kung kailan ibinibigay ang mga garantiya, hindi kung kailan ito magkakabisa. Pero ang problema ay may panganib na si Trump ay basta lolokohin at tatalikuran tayo. Ibig sabihin, inuulit ko, inaalok sa Ukraine na una-una munang ibigay kay Vladimir Putin ang Donbas, iurong ang mga sundalo, pumirma ng kasunduang pangkapayapaan at tanggapin ang obligasyon sa ilalim ng kasunduang ito na huwag atakihin ang mga Ruso sa lupain ng Ukraine. At pagkatapos lang nito, handa ng pag-usapan ni Donald Trump ang mga garantiya ng seguridad. Hindi ko na lang binabanggit na pagkatapos nito, kailangan pa nilang dumaan sa Kongreso, doon dapat itong aprubahan, ratipikahan at iba pa.
Pero nasaan ang garantiya na tutuparin ni Trump ang sinabi niya? Alam na natin ang tungkol sa mga deadline at ultimatum niya. Kinikilala ito ng lahat ng panig sa negosasyon. Ang pangunahing kondisyon ngayon para matapos ang digmaan at makuha ang garantiyang pangsiguridad ng Amerika ay ang pag-alis ng pwersang Ukrainyano sa Donbas. May kaugnayan ito sa matigas na posisyon ng Federasyon ng Rusya na humihiling ng kontrol sa Donetsk at Luhansk. Ngunit hindi doon tumigil si Marco Rubio. Inamin niya na maaaring ipadala ng Estados Unidos ang mga armas na nakalaan sana para sa Ukraine upang gamitin sa operasyon sa gitnang silangan. Ibig sabihin, karaniwan lang ang argumento. Sabi ni Rubio, walang obligasyon ng Estados Unidos kaninuman. Heto ang kanyang sinabi. Hindi ito armas ng iba. Ito ang ating armas. Ito ay mga benta. Ito ay mga bentang militar sa pamamagitan ng programang Purell na binayaran ng NATO. Pero ito ay ating armas. May mga sitwasyon na kailangang punan ng Estados Unidos ang inventaryo o magsagawa ng misyon para sa pambansang interes at laging uunahin ang pangangailangan ng Amerika. Ang prinsipyong ito ay para sa lahat ng bansa sa mundo. Maaring muling ilaan ang mga armas na dating para sa Ukraine anumang oras. Ngunit sa ngayon, hindi pa naaapektuhan ng operasyong ito ang programang Purell. Ngunit hindi pa dito nagtatapos. Ayon sa Axios, ang US Secretary of State na si Marco Rubio at ang EU High Representative para sa mga usapin, si Kaja Kallas, tagapamahala ng panlabas na ugnayan at seguridad, ay nagpalitan ng matitinding pahayag sa gapito tungkol sa digmaan ng Russia sa Ukraine. Naalala ni Kallas na 1 taon nang nakalipas. Inanunsyo ni Marco Rubio na kikilos ang US laban sa Russia kung harangin ng Russia ang pagtapos ng US sa digmaan sa Ukraine. Sabi ni Kallas, 1 taon na ang lumipas pero hindi pa rin gumagalaw ang Russia. Kailan matatapos ang inyong pasensya? Galit na sinabi ni Marco Rubio na umatalino ang mga Europeo, sila na lang ang humarap at luta sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine, saka basta umaalis. Ang pangunahing punto ni Marco Rubio ay hindi nagbibigay ng armas ang Estados Unidos sa Russia, pero pwede naman sana nilang gawin yon. Sabi niya, paano nating masasabi na hindi tayo naglalagay ng presyon sa Russia? Sabi niya, tingnan ninyo, nakikipag-usap tayo sa iba't ibang panig pero armas ay sa Ukraine lang natin ibinibigay. Pero totoo, paano nga ba natin ibinibigay? Ibinebenta natin. Dahil lang ito sa digmaan ngayon. Kung laban sa Iran, pwedeng hindi ibenta. Magbibigay ako ng CP mula kay Rubio. Ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya para tapusin ang digmaan. Kung sa tingin ninyo ay kaya ninyong gawin ito ng mas magaling, sige, aatras kami. Nakikipag-usap ang Estados Unidos sa magkabilang panig pero tinutulungan lang nila ang Ukraine sa armas, impormasyon at iba pang suporta. At alam mo, si Marco Rubio mukhang nahawa na rin sa politika ni Donald Trump. At sa huli, magbibigay lang ako ng CP mula kay Rubio kung saan ipinaliwanag niya bakit sa palagay niya sa pangkalahatan ay nagtitipon ang mga ministro ng G7 para sa isang pagpupulong. Ano sa tingin ninyo? Sige, bago ko ibigay ang CP, ano sa tingin ninyo? Bakit nagtitipon ang mga ministro para sa isang pagpupulong? Para may pag-usapan siguro. Ibang pananaw ni Marco Rubio at ito ang kanyang sinabi. Kadalasang inilalaan ang mga pagpupulong na ito para magpasalamat sa Amerika at kilalanin ang papel naming tagapamagitan sa digmaan ng Rusya at Ukraine. Walang sumisigaw, nagtataas ng boses o nagsasabi ng negatibo doon. Dito ako maglalagay ng 3 tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Mga kaibigan, kung nais ninyong suportahan ng YouTube channel na ito, maraming salamat. Maaari kayong mag-donate o maging sponsor sa YouTube. Bayad na subscription sa iba't ibang platforma. Piliin ang pinaka-komportabling opsyon. Makikita ang lahat ng link at detalye sa video description. Ingat at paalam.